drafting phase, Fnatic Onyx Philippines, ang bilis nilang tinapos Yep. yung mga dalawang laban nila from yesterday against Falcons EB Bren. Meanwhile, yung kupunan naman ng Smart Omega, tumatagal or habang tumatagal, parang mas lalo silang lumalakas. Yeah, importante actually yung oras dito kasi Fnatic Onyx, they hold the highest record ng gold lead average per game by 9 minutes. Pero pagdating naman ng 18 minutes, alam naman natin kung gaano kataas ang win rate ng Smart Omega. If I'm not mistaken, 100% pa rin yung win rate ng Barangay pag lumalagpas ng Omega Timers. Wow, ibig sabihin early game talaga ang dapat nating abangan dito sa Fnatic Onyx. Pero again, ang aabangan din natin, total na pag-uusapan na natin itong dalawang kupunan na to, is yung pag-utilize nila sa isang Hylos. Ako masasabi ko na, simula nung na-discover itong Hylos na to, napakarami na talagang lumabas na pinipilit ipang counter sa isang Hylos. Yeah. Pero hanggang ngayon kasi, hindi pa rin ma-decipher eh. Hindi pa rin mahanap eh. May mga punto na, yan, nakakasagot sa Hylos, pero hindi pa rin yung definite na pangsagot eh. We got to see a bit of it a while ago or maybe even yesterday dahil dun sa Kari and sa Hanabi na pinick up ng ilan sa mga members ng Fnatic Onyx Philippines na na-operate din ni Kelra from yesterday. Tapos first phase pa niya pinili yung Kari na hindi natin madalas napapansin from this player. Yeah, alam mo, yun ang signature talaga ni Keller. Pag naramdaman niya na parang magandang matchup, like for example, kung maalala niyo no season 10, nilabas nila yung Leslie. Basta maramdaman ni Keller parang push ka na to Papakita talaga nila yan. Pero ito na yung binabakit ni Bonito actually, narinig natin yung kabayo. I'm not mistaken, that was in the ban from both sides. And then Roger first pick mula sa Fnatic Onyx. Oh, okay, actually Smart Omega yung first pick. From what we've seen from a bit mula dito sa parehas na teams, it was the side of Fnatic Onyx Philippines that have banned both the Harith and the Nolan. Meanwhile, yung Juicy naman yung tinanggal doon sa kabila and yung chip na hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga nagagamit. So it is looking likely that we're gonna be seeing a lot of possible contestations dun sa Hylos at naririnig din natin yung Edith, a possible potential pick for either of these teams. Yeah. Roger, priority for Fnatic Onyx. Actually, sila yung first pick. And yung isa pang lason na lumabas last week. From week number 2, yung Phobius alongside an Edith. So this tells Fnatic Onyx na roam na yung Edith and then XP Phobius. Pero di rin natin sure kasi alam mo yung Omega may history yan. Yung Phobius nilagay nila sa jungle yan. Oo nga, no? Maraming mga history. Week 1 pa nga lang, nagpakita kagad sila ng... Sila nagsimula nung Hylos, sila rin nagbitaw nung Hanzo, di ba, nung mga panahon na yun. Pero Ruby, and this time Grill. Interesting to kasi Fnatic Onyx alam natin. Even though kita natin yung Roger, there's still a chance na makakita pa rin tayo ng Golden Ruby mula kay Kelra. And then jungle Roger para kay King Kong. So, Smart Omega dito, medyo konti yung mga options na available for the Gold Day. Wala na rin yung Harith. Although nandiyan pa naman yung Claude at Moscow, ang kailangan sinisipin dito ng Smart Omega is yung incredible timing na meron dito yung Fnatic Onyx pagdating na mid-game. Once na lumabas na yung mga level 4s, makikita mo talaga ang daming kasama ng Roger. Sobrang flexible pa, if I should say, nung first 2 picks na nagkaroon ang kupunan ng Fnatic Onyx Philippines. You guys are right. Pwedeng yung Ruby mapunta sa Gold Day, Roger could go the jungle, or ang dami pang pwedeng posibilidad niyan. Pero Moscow is gonna wrap up the first phase para kay Coach Lembot and Smart Omega. Very interesting yung magiging approach dito ng actually dalawa sila no kasi tinanggal na ng Fnatic Onyx yung Nolan ni Andorio, wala rin yung Ling. Actually, respect coming out from Smart Omega. Ayaw nila makuha ni King Kong yung kanyang Ling. So now, limited yung options dito ng Smart Omega. And we've seen them pull out a Fredrin kapag wala nang natitirang option. So that might be the case here in this game. Pero ang mahirap kasi dito kapag nilabas nila yung Fredrin, it is up against a Tigreal and a Roger. Those two heroes like playing into utility junglers. So medyo mahihirapan yung Smart Omega dito pagdating sa second phase. Pero pwede pa rin naman nilang gulatin yung Fnatic Onyx na maglabas ng sabihin nating Hanzo, something like that. Yeah. Or maybe the Hayabusa still, pero knowing Fnatic Onyx, baka tanggalin na nila yun para at least malimit yung jungle pool dito ng Smart Omega. Grabe, no? Actually, this is the first time na nakita ko na umabot ng second phase itong Zasken, no? Parang yung mga recent na games na nakita natin is pinaprayo talaga yung Zasken, no? And tama ka doon sa sinasabi mo, no? Agawan talaga ito at kumbaga pinupush din ng Smart Omega na yung Ruby na yan, ilagay nyo na sa XP. Magtatanggal kami ng mga XP hero para malimitahan din yung mga heroes na pwede nyo gamitin. Also taking note of Smart Omega and Fnatic Onyx Philippines going 1 and 2. Pagdating sa ating total team kill rankings, you know na dito talaga nagbabangko ang mga teams na to pagdating dun sa pagpatay sa iba't ibang mga heroes. Sabi sa'yo, walang pake sa objective control yan. Basta marami silang kills. Basta maubos sila sa clash. Yan ang SOP ng barangay. Patayin nyo sa team fight. Kahit di natin makuha yung Lord, basta patay sila sa team fight. Oy, by the way, Speaking of which, shoutout pala sa Smart Omega. ang ating MWI champions, we welcome you here. Maraming salamat. Everyone, please give it up for Smart Omega Empress, everybody. Yan. Congratulations! Congratulations on your recent victory. Maraming salamat. Number 1, by the way, sa mundo currently. Wala. Undisputed number 1 currently sa mundo. You already know. Hopefully, we get to talk to them in just a bit. But for now, going back into this matchup, ang kanilang male counterparts ng Smart Omega ngayon will have a chance to get a pick. The ban is both the Lilia and the Vexana na tatanggalin ng Fnatic Onyx Philippines. Tapos yung Luyi, hindi talaga pinapakawalan ng mga teams para kay Super Prince. Yeah, very interesting to kasi again, respeto yung Louie. Pero open yung parehas sa Valentina Framis.
Although may Zask option ng Smart Omega, ang medyo malungkot kasi dyan makukuha ng Fnatic Onyx yung Valentina. And ang daming magandang pwede kopyahin dito. Oh! I would say medyo maaga if they would wanna go for a Bane, but parang hinaharap nila yung mage matchup sana against Super Friends. Pero again, Valentina kasi, Oo pwedeng nga. kopyahin yung Deadly Catch eh. Oo nga. Pero alam mo, naisip ko dito na para sa Smart Omega kasi nga kilala sila sa mga heroes na, ay kilala sila sa team na naglalabas ng mga Hanzo, ng iba't ibang mga heroes. Feeling ko may option sila dito to go for a Bane Mage. Baka makakita tayo ng Bane Bane Mage mid? dito. Might be a choice that Coach Lembot and One Brand, major props to Abolimos na tinawag niyang si Coach Snap na the low-key genius. Kasi siya ang Ooh. nagbibigay ng ilan sa mga cheese picks, yung mga picks na Hanzo, Yeah. yung mga hindi natin kadalasan nakikita. So it is a possibility with Smart Omega, but the final picks of Fnatic Onyx Oh, will be the interesting. CC and the Aurora that, you know, CC hindi natin madalas nakikita ngayon, pero yung Aurora, it's a situational hero na pwede mong ilagay during team fights. Ang hirap din kasi kalaban ng isang Aurora, no? Again, may Pride of Ice yan. Tapos, yung specialty kasi natin yung counter engagement, eh, no? Pag nilabag niya yung Frigid Laser niya. So, I think yung lineup ng na binuo dito ng team Fnatic Onyx ay design talaga para sa mga team fights. Yeah, I think Smart Omega still wants to go for either Val or Zask. Yung Zask medyo maganda kasi walang natural na papatay sa kanya dito sa ganito actually. Oo nga. Lalo pag naka-purify yung Zask. Actually, pwede nga siya mag-flicker dito sa totoo lang eh. Ano kaya? Feeling ko super tempting actually ng Zask. yan Oh, na. and promise. Promise ni Okir. Alright, I see the Faramis here. It's quite unusual kasi para sa Smart Omega, for someone that doesn't really rely on objective taking that much, yung Moskov and yung Bane, ang lakas bumutas ng tore niyan eh. Ang lakas pumush ng dalawang heroes na yan, right? Tsaka maganda rito is very team fight oriented yung Smart Omega. Ang lakas ng group up. But their biggest concern is yung early game snowball ni Roger. I don't think they have the capability to match that. Kaya naman kumontest ng Smart Omega sa mga first few objectives laban sa Fnatic Onyx, but you know, it's just that paano mo pipigilan yung Fnatic Onyx once they group up? Omega, will they be able to get game number 1 with this or will it go to Fnatic Onyx? Casters, paso. Maraming Welcome salamat to sa ating mga Mobile kasama Legends. dyan sa Infinix Game Tambayan. Pasok na nga agad tayo sa unang laban ng araw na ito between Fnatic Onyx and Smart Omega. Ako, alam ko, unang laban pa lang ito, Chantel, pero napapaisip na agad ako sa kung paano kaya ito magiging extended, not just in terms of series, but even in terms of team fights. Oo, may tsaka pa. Oy, ayun, first blood agad. Laban dito kayo, Okira. At hindi pa nakapag-clear ng aming Way, so may delay na agad. So parang binibigyan agad tayo Oo ng nga. sagot dito ng Fnatic Onyx. Well, kilala din naman sila sa team na talagang mabilis, gumalaw. Oo nga. Minsan nagde-delay pa. Ay! Kamunti ka na. Okay, Secret Hammer ginamit ko. Pati flicker para kay Brusco. Okay, paano nga naman mangyayari ang mga extended team fight? Ayun, kung ang Fnatic Onyx, simula pa lang galit na galit na. Oo, parang magkadaya. Masarap yata ang ulam kanina ng Fnatic Onyx dahil double kill na agad. Si King Kong bago pa mag-level 4 para yun sa ating game and even middle lane na ito na yung pangalawang beses na mapapatay si Okir. Magkakasunod na kills ang napasa kamay ng Fnatic Onyx with a Roger jungler in their lineup. So ano pang hihingilin mo kung ikaw ang Fnatic Onyx? Ideal start, kung ideal start, literal na kaya na nilang manggulo at mga attempt na parang pasikipin at hindi masyadong ipag-farm sa kagustuhan niyang mangyari si Andorio. Dito nakikita na nga natin, ngayon pa lang, may significant na agad na XP gap sa pagitan ng dalawang junglers. Pakiramdam ko malaking bagay ito lalo sa paparating nating magiging first objective. Oh, napaka-importante din na binanggit mo dito na yung Roger agad or si King Kong agad dito yung nauna kasi yung mga Roger jungle kahit nga nasa gold lane mataas yung potential for a snowball. So how much more ngayon na nauuna talaga sila kahit doon sa may pwesto ng turtle. So parang or tinabay na nag-iba ang ihip ng rotation ng Omega. Parang nasira yung pattern na gusto lang gawin. So again, easy turtle para din sa Fnatic Onyx and 2 minutes pa lang, 2K gold lead na agad. Oo, kaka-level 3 pa lang nga rito ni Chuck, samantalang si Brusco ay level 4 na. Kaya kung titignan natin, todo pang gugulo na nga ang kanilang ipinaparamdam kay Andorio. Maski yung kanyang orange buff ay sobrang ipinagkakait na dito sa jungler ng Smart Omega. Deadly Catch, ginamit doon, pero sa dulo ng lahat ay si King Kong pa rin naman ang matagumpay na makakapag-secure. So, napakataas na yung lalo ng pressure para sa Smart Omega, especially for their side laners kasi ganun na yung sinapit nung trio nila. O, isipin mo, 1.1k gold pa lang dito si Andorio. Si King Kong is now at 2,200. So talagang yung early game ay napupunta dito sa Fnatic Onyx and really have to commend yung ginagawa dito ni Brusco. Pagka-delay nga ng mga jungle dito or kung ano mang objective against Omega, biglang dumadating ang kanyang mga broski. Mga broski ni Brusco. Brusco, yeah. Ang galing naman doon. Saktong-sakto. Kasi parang iniisip ko nga kanina, speaking of yung mga magkaka-bros at lahat-lahat, di ba nakita naman
pinag-uusapan natin sa Keys to Victory eh. Gaano kakilala dito ni Kelra, ni Chakno ang isa't isa. Pero parang lumitaw ngayon yun sa side ng Fnatic Onyx na sobrang nang imabaw dito na kung paano nila ko-control. Kasi di mo si Chakno, kaka-level 4 pa lang niya, 3 minutes into this game. So sobrang deny talaga ng simula ngayon ng side ng Smart Omega. Kung ikaw si Joe, si DJ, kung pakiramdam ko, kailangan mo talagang mag-ingat dito, apat-apat ang nasa taas. Oo, parang mag-multiply pa yata dito yung damage ng Fnatic Onyx sa may top lane. At kung ikaw si Jong ngayon, mapapaisip ka, hala, saan ako pwede pumunta? 4 na players dito or 3 pa lang nandito sa may top lane. So pipilitan mag-clear ng minion wave. Pero dahil 4 na players nga, yun nandun sa moment na yun, there's gonna be a kill against Jom. Okay, nasa gitna na pala si Super Prince, pero kasama siya sa assist nung time na yun. Oo, umabot pa rin eh, no? At doon naman sa kabila, kinaya rin ni Kirk yung dalawang nagpaparamdam doon sa farm na Fnatic Onyx. So napakalaki na talaga ng advantage na meron sila ngayon for their XP later to be able to manage kahit mag-isa lang siya dito kontra sa dalawa. At napakalawak na talaga ng nararamdaman nating espasyo at control sa kamay ng Fnatic Onyx sa kasalukuyan nating sitwasyon. Kung ikaw, Smart Omega dito, pakiramdam ko talagang magtitiis ka na lang muna pansamantala, kakapit ka sa kapasidad nitong nila Joe. Meron din naman silang Edith sa kanilang kupunan. Even the Bane na eventually makadefend at ngayon nga ay kumuha ng mga paunti-unting trades. Pero kailangan nyo pa ding isipin at talagang ingatan yung mga ganoong attempts. Kasi di mo maging sikat, tatapangan na lang talaga kayo eh. Dudugtungan na lang kayo eh. Parang yung damage alone ay enough na para yung isang damage ng player alone ay enough para makapag-zone out ng 2 players against sa Smart Omega. At makakasira pa nga ng Tori dito yung Fnatic Onyx at lumalaki pa nga dito yung kalamangan para dito sa Fnatic Onyx. So, kapit sa cellphone, kapit sa garter, lahat ng mga pwedeng kapitan. Dito na Omega ay kailangan nilang kapitan. So, good thing is hindi din nila pinipilit na magkaroon ng engage against them. Pero ito na yung setup play na sinasabi natin, enough ba para ma-setup na dito si Brusco at makukuha na nga nila. May bawi ngayon ang side ng Omega at nagamit pa nga yung Nether Realm. Pero mapipilitan na umatras. Ryota makukuha din nila. Uy, may isa pa yatang isusunod dito na si Kirk at aabutan na nga siya doon ni Ukir. Pero King Kong, nandito na rin siya. At hindi lang basta kills ang babawiin niya, kundi pati yata Tore at Purple buff ni Andoryo. Pero hindi nga niya diniretso yung Purple buff ni Andoryo yung hanap niya eh. Mega kill na ngayon si King Kong. Purple buff lang sana gusto niya kuhanin pero nagkaroon pa ng kill against Smart Omega. Moment na yun! And a kill against Joma. Gamit dito ang Aurora ni Super Friends na 3-0-3. A perfect game, if I might say, para dito sa Fnatic Onyx. Alam kong pinag-usapan din ng ating mga panel kanina, yung threat ng mga pag-group up na mapasimpleng mangyari. At for a moment, nakita natin yon sa side ng Smart Omega. Pero for how long? Kasi nung ang Fnatic Onyx naman ang nakapag-timing dito ng kung kailan din sila sasabak sa gulo. Oo, may mga naging trades, may mga nawala silang mga kakampi. Pero sa dulo pa rin ng araw ay nakita mo pa rin yung kanilang problem. Ito naman ang setup. Naramdaman na sinagot doon ang implosion. Si Kyle na halos mawala ng buhay. Pero nga lang makakasira ng Torres sa likod ng baba. May iwan si Brusco at makukuha na nga. Dito na Omega, ginamit na yung vengeance. Tutuloy pa rin ang side ng Omega pero hindi nila ipipilit na mas mapalalim pa. Dahil alam nila na mas masakit ang damage dito ng Fnatic Onyx. Si Ryota ang harap at makukuha na rin dito ni King Kong. At tatalon pa dito kay Joma. Pero hindi na itutuloy. Pero parang nahihirapan ngayon yung side ng Omega na tumagal sa teamfight. At most, ang nahanap nila talaga na bawi ay palagi at palaging kay Brusco halos o kung sino man kayang humarap which is si Kirk. Pero kasi mas mataas yung chances talaga ni Kirk na makatakas din naman kung ikukumpara natin kay Brusco. So, kailangan talaga mag-ingat dito ng Smart Omega na paano nyo pipiliing ibuhos ang lahat kay Brusco kasi kayang-kayang hintayin at ibigay lang yun ng Fnatic Onyx at this point. Tapos tsaka sila lalaban kapag alam nila na nabuhos na Nagamit na lahat. lahat, no? Siguro pwede na gawin. Kaso kasi naka-front na si Brusco with his Brewskis. Ayan, kagaya niyan. Nandito na naman si Brusco. Ready yung mga Brewski niya later on para pumunta doon sa kanyang set-upan. So, yup for Omega dito, pa isa-isang kill. Kung pwede maka-clear ng minion wave, yun ang kanilang kakapitan. Kasi nandun naman yung kanilang gustong gawin na mag-setup ng play. Pero nasasalubong kasi sila dito ng Fnatic Onyx eh. Yun na nga, parang kailangan yata Smart Omega ang matutong sualubong muna kaso ibang salubong ang nakita natin dun. Literal na walang ibang pwedeng lakaran si Jom sa moment na yun. Napaka-crucial noon na sinabi natin parang gusto nito ng Omega is patagal yung laban at makapag-farm yung mga ibang lanes nila. Pero si Jom na supposedly sanang pagkukuha na nila ng damage ang nabibigyan na rin. So 3 kills against Jom para din sa Fnatic Onyx and 10k gold lead. Wow! 8 minutes pa lang tayo. Mas mataas pa yung na-accumulate nila na gold every minute na tumatakbo yung laban natin. At ang ingat lang ng pagkakamanage ng Fnatic Onyx dito sa lead na to. Hindi sila masyadong nagiging risky. Hindi nila binibigay yung ganoong klaseng mga opportunities na Smart Omega. Respecting din siguro yung kanilang mga counter-engage capabilities. Meron pa rin naman sila nung kanilang again Edith and of course yung Bane na pwede. Or yung pang-extend nga nila ng mga teamfights which is yung Nether Realm nitong si Ukir. Ano rin naman to, kahit anong sabihin natin, signature pa rin to ni Ukir eh. Yung Paramis, isa yan sa mga heroes kung saan natin kinilala. Yung mid laner ng Smart Omega. So it really works well with yung teamfights na gustong mangyari dito ng Smart Omega na ngayon
kahit sabihin natin unfortunately sila yung naiipit at nagdedepensa, at the very least magkakagrupo sila. So pwede talaga nilang i-maximize yung mga resources Oo. na meron sila. So parang ang sinasabi mo dito, ngayon na lamang ang Fnatic Onyx time, yun nakikita natin. Pero meron nga palang Omega timers Tama. na tinatawag. So yung pagkapit dito ng Omega, yun yung aabangan natin kung talaga masistretch ba nila tong game because definitely it's Fnatic Onyx na sasabihin natin nagdidikta nung laban natin at yung Lord hindi na masisili pa dito na Omega at Oo. napakalinis. Another objective na hindi nakasilip dito ang barangay. Alam mo, Chantel, napaka-importante nung ating Omega timers. Statistically speaking, kailangan nitong ingatan ng Fnatic Onyx. Kasi Bakit? kung hindi tayo nagkakamali ay nananatiling 100% ang win rate ng Smart Omega basta tumagal ng mahigit 18 minuto Wow, ang ating laban. 18 minutes. So 10 minutes tayo ngayon. Kung ma-hold ng Smart Omega sa 18 minutes, ibig sabihin na mataas yung chance na baka mabaliktad nila yung laban. Pero take note na meron ng Lord ngayon yung Fnatic Onyx at meron pang immortality si Brusco. So, kumpletong-kumpleto, maging mga battle spells ngayon ng Fnatic Onyx, nakahanda na silang lumaban dito sa Smart Omega na mapipilitang dumepensa at talagang tansyahin ng maigi ang resources. Pero may setup agad ni Brusco. Pumasok na nga doon sa may bandang gitna. Si Chuck makukuha na nila. Pero ginamit na rin yung Nether Rev para sa ng Omega. Yung Torre dito sa gitna ay masisira na. Si Okiro unti-unting ginangat Ngart dito ni King Kong. At mukhang itutuloy pa nga dito sa may bandang gitna dahil masira na rin yung Torre sa ibaba. Dalawang inhibitor turns o tatatluhin pa nga yata. Even Chrome, nawala na rito for Smart Omega. Nahihirapan na dumepensa ngayon kasi meron na makukuha pang isa. Seriota ang pangalan niya. At si King Kong dito talagang dire-diretso lang laban sa Smart Omega. Pero hindi na nila itutuloy dahil kulang nga din naman yung players dito ng Fnatic Onyx. Naging matagumpay parehas ang Fnatic Onyx na kuhain ang lahat ng inhibitor turrets kahit sabihin pa lang nating pang ilang lord o unang lord pa lang naman yun ang ating laban. And for Smart Omega na madepensahan pa rin at hindi basta-basta ibigay sa Fnatic Onyx etong unang game natin. Kinakapitan pa rin naman ng Smart Omega kahit papaano ito. So may extend pa tayo ng kaunti pero sobrang delikado pa rin kasi ang tinitignan natin ay hindi basta-basta gold lead. Chantel, mahigit 10,000 ang Oo. namamagitan sa dalawang team. So kung yung Smart Omega dito, maski yung lumabas ay parang ipag-iisipan mo na maigi kung gagawin mo ba kasi kahit lumaban kayo at Parang this hirap, point, kahit mag-isa, kahit payata si Kirk yun, ay kailangan mo lang talagang ingatan ang iyong sarili. Oh, tsaka ano yun, parang pumapasok ka sa maliit na butas ng karayom para dito sa Omega. Kasi parang yung level cap ay kitang-kita natin. So ibig sabihin kahit mga cooldown ng skills Oo, uy. ay lamang dito yung Fnatic Onyx. But again, it's already 12 minutes. Ito ba yung pinaka-chance ng Fnatic Onyx na hindi na paabutin yung Omega timers? Or may extend pa ng Omega? Hindi ko nga alam kung meron silang pinaplano Okay. rito kasi nagpaparamdam sila dito sa babae. Isipin mo sa mga nangyari ngayong laban, ay ang dami na nating na-witness maski one-on-one ni Super Prince at ni Jong nangyari kanina sa top lane, mga hindi mo akalaing mangyayari ever True. na instances ay naganap na dito sa laban. Even yung gold lead na hawak-hawak lang ng Fnatic Onyx. Malaki to. At mukhang, sabi nila, okay, ingat lang talaga tayo, kailangan nating respetuhin kanina, naging matagumpay na yung Smart Omega sa depensa, so shift na tayo sa Lord at idaan natin ito sa sistematikong pamamaraan para mas mataas ang chance na nating manalo sa laban. Ayan, speaking of systematic play for Fnatic Onyx, makakukuha sila ng Lord. So second Lord to. Kanina ng first Lord, nakasira lahat. Or nakalbo na dito yung base ng side ng Omega. Paano pa ngayon na level 2 Lord na para dito sa ating game? So Omega ngayon, parang sino ba magpo-front? Si Chakno, tsaka si Ryota. Oo, at saka yung kanina nga, hindi na nila pinabot ng 12 minutes eh. Wala, hindi man lang pinatapos yung shockwave dun sa inhibitor nga, no? turrets bago nila ubusin yung mga beasters dito ng Smart Omega. Kaya alam mong Fnatic Onyx ay nagiging maganda talaga ang kanilang mga pinipili na simulan at mga desisyon dito sa laban. Pero may conceal mula kay Chakno. Kasi marireveal din agad. Paano din Ayun naman si Brusco. Smart Omega? Nakaredy na sa may padalikod. Si Brusco nakakonceal. Si Chakno kala haatakin. Legendary na para dito sa side ng Fnatic Onyx. At isang mabilis lang, isang malinis